Okay, nandito na po ang ating butihing pastor, Pastor Rodel Bayeta. Thank you po. And sa mapagpalang umaga po mga kapatid, palakpakan nga po natin ang Panginoon. So sa punto po na ito, bago po tayo magpatuloy, marahil nabanggit na po ni Tatay Buboy na ang atin pong MA Dona ay kasalukuyan pong nasa Bicol. Nagpaalam po siya sa local church council natin pero ipagpaumanhin daw po ninyo at hindi po nakapagpaalam sa kongregasyon. Siya rin po ay speaker po doon sa kanya pong uuwian sa Bicol. So tayo po ngayon ay sama-sama na po mag-aral ng salita po ng ating Panginoon. At bago po tayo magsimula, ay sabihin mo sa katabi mo ngayon, November 2 na. Ayan, okay. Okay, so di ba po? So ngayon po ay atin pong i-remind na ang bilis po ng panahon, di ba? Para nung kailan po, parang kakapasok pa lang ng January, kakabayad nyo pa lang ng Meralco, kakabili nyo pa lang ng bigas, marami po maraming nangyari, pero hindi po natin minsan napapansin. Ang bilis po ng panahon at ngayon po ay matatapos na ang taon at gusto ko po kayong tanungin, kumusta na po ang inyong pagsunod sa Diyos? Di ba po? So isa po yan sa napakagandang realization po dapat natin mga kapatid. At ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy ay dapat po kasi October po yung atin pong sermon series, tapos na po ito. Pero nung nakaraang linggo po ay pinahintulot po ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng Workers Appreciation. Kaya nag-series break po muna tayo. Pero ngayon po ay malugod ko po muling bubuksan at tatapusin na po ang atin pong sermon. Sa umaga po na ito na ang series po natin ay patungkol po sa life. So, yan. So ito po yung life cycle na atin pong pinag-aralan nung mga nakaraang linggo at pinokusan po natin. Nung una po nating linggo na October, yung patungkol po sa link, paano tayo makapaglalapit ng tao sa Panginoon. At pangalawang linggo naman po, pinokusan natin, paano naman kapag ang isang tao po ay nasa Panginoon na, paano naman natin siya maiko-connect sa kanya pong katawan o even sa church po na kanya pong pinanggagalingan o sa church po na atin pong kinabibilangan. At yung last third week po na October, pinangunahan po tayo ni Din Julie sa ating pong pag-aaral kung paano nga po ba ang isang mananampalataya kailangan mahubog siya katulad po ng ating Panginoong Hesus. Tama po ba? Natatandaan niyo pa po ba itong tatlo pong series po natin na ito? Okay, so hindi ko na po babanggitin yung mga nangyari po nung nakaraang linggo, yung inyo pong mga pinagagawa, yung inyo pong mga pag-amend. Nare-remind niyo pa po ba yan? Okay, so kitang-kita po namin yung inyo pong mga preparasyon po na ginawa po doon. So salamat po sa Panginoon. At ngayon po, tayo naman po ay sama-sama po mag-aral ng salita po na ating Panginoon at tatapusin na po natin ito na ang ating pong focus ngayon pong umaga ay word na empower. Kapag isang tao po pagkatapos siyang patuloy na hinuhubog ng Panginoon sa life group, ang susunod po doon, hindi po mananatili na siya po ay natututo lang, nagiging kawangis lang siya ng ating Panginoon, kundi sa word po na empower, dito po natin matututunan, bigyan sila ng kapangyarihan na pangunahan ng kanilang mga life group mula rito ay makapagbubuo ng iba pang tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin po, kapag nagiging kawangis ka na ng ating Panginoon, hindi po dapat nagiging hanggang dun lang yung inyo pong maturity bilang mananampalataya. Dapat po nagiging desire din natin na tayo po mismo ay gagamitin din ng Diyos sa pag-abot po sa iba. Kaya ito po yung pinaka-focus natin sa umagang ito na word na empower. Sa Tagalog po nito ay bigyang kapangyarihan o kaya naman po patuloy po na ang mga mananampalataya sumunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Bilang introduction po sa umaga pong ito, sino po sa inyo ang gumamit na ng tungkod? Pagkataas nga po na kamay. Ayan, saklay pala muna, mamaya yung tungkod. Saklay muna. Sino po nakaranas na dito magsaklay? Wala pa. Pero nakakita na kayong saklay. Tama po ba? Okay. So, ayan. Saklay. Sino po ang nakaranas sa inyong gumamit po nito? Anong tawag po ba dito? Walking.
Walking saklay, okay. So, ayan, okay. So, okay, nakaka-relate naman po kayo. Pero yung sa mga mayayaman po, di ba, yung iba, di gulong pa, yung iba, di makina pa, di ba po? Okay, so ito, nakakita na po kayo niyan. Okay, so yun naman para, po, sino po ang nakagamit na niyan? Pakitaas ng kamay. Si Beshi, wala pa dito. Wala pa si Tita Leonie dito eh. Ano po, kung mapapanood nyo po itong live po natin, matutuwa po siguro yon. Siya po ay may ganyan na, okay? So, ayan, medyo pinapaliit-liit ko pa po muna, ayan. Sino po sa inyo ang nakagamit na ng ganyang tungkod? O, pamalo. Pastor, hindi kami nakagamit niyan. Pero nung nagalit ako dun sa anak ko, naabot ko, yan ang naipalo ko. Okay, maaaring nakagamit na po kayo ng mga bagay po na yan. Pero sa punto po na ito, bakit yan po yung akin pong inumpisahan? Kasi yung tungkod po na pag-uusapan po natin sa umagang ito is related po kung paano nga po ba kinasangkapan ng ating Panginoon ang kanya pong lingkod na si Moises sa pamamagitan po ng kanyang tungkod. So, inyo pong mapapansin, ang tungkod po ay isang normal lamang na kahoy. Ito po ay isang ginagamit lamang ng isang tupa, ng isang pastol sa pag-aalaga po ng tupa. Pero tandaan po natin, ito pong tungkod po na ito ang mismong ginamit ng Diyos sa pamamagitan po ng buhay ni Moises para iligtas ang Israel, ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo. So, ito po yung pinaka-umpisa po ng ating pong sermon sa umaga pong ito. At inaniyahan ko po na tumayo po ang bawat isa bilang paggalang po sa pagbasa ng salita po ng ating Panginoon. So sabay-sabay po natin itong basahin in 1, 2, 3, go. Stop. The Lord said, throw it on the ground. Moses threw it on the ground and it became snake and he ran from it. Ayan, sa Tagalog naman po. Kaya't sila'y tumakbong palayo. Sandali po muna tayong manalangin sa oras po na ito. Aming Diyos at amin pong Ama, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw, pagkakataon na ibinigay mo po sa amin sa umaga pong ito. At patuloy po na naririto po ang iyo pong mga anak upang kami po ay sama-samang makinig, mag-aral ng iyo pong mga salita at patuloy na dalangin ko po ang mga sasabihin mo lamang, O Diyos, ang siya pong patuloy na tumiim sa amin pong mga puso at ito po ang aming maisabuhay. Ganon din naman, Panginoon, kung meron ka pong mga bagay na maaring na ituro na sa amin at mapapakinggan po muli namin ngayon, dalangin ko po, Lord, inuulit mo po ito sa amin dahil meron pong kapangyarihan ng pag-uulit. The power of repetition sapagkat Lord, yung mga salita mo po na maaring napakinggan na namin noon, inire-remind mo po to sa amin dahil meron ka pong panibagong pinapagawa sa amin ngayon. Kaya Panginoon, patuloy po na maparangalan ka namin sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita sa umaga po na ito. Maparangalan ka po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen at amen. Makakaupo na po kayo. Ayan. So, salamat po sa Panginoon. Kahit po tayo ay medyo 2.5 floor, ay wala po pong gumagamit sa inyo ng tungkod. Ano po? So, pero dito po sa ating pag-aaralan po ngayon, ang pinaka-background po ng Exodus chapter 4, verse 1 to 3, ay ito po yung nakatagpo po ni Moises, ang Panginoon, doon po sa burning bush, doon sa naglalagablab na punong kahoy, at doon po niya na-encounter mismo ang Panginoon. At sa punto rin po na ito, doon tinanong ng Diyos si Moises, ano ba ang hawak mo? Ano po? So yun po yung napakahalaga eh. Hindi po siya tinanong ng Panginoon dahil hindi alam ng Panginoon yung hawak niya, kundi tinanong po ng Diyos si Moises dahil gusto po ng Diyos na merong iparealize sa kanya. Moises, ano ba yung hawak mo? Okay, so Pastor, ano po ba yung tinutukoy niyong tungkod ngayon? Kung ito po ay sumisimbolo rin po mga kapatid, yung mga bagay na uulitin ko po ngayong umaga, it's either your talent, your treasure, your resources. Ito po yung mga tinutukoy nating tungkod eh.
ano ba yung meron ka ngayon? Tanungin mo ngayon katabi mo, ano ba yung meron ka ngayon? Pastor, may sasakyan ako. Ayan, okay yan. Pastor, may lipstick ako, bago. Okay. Pastor, may bariya ako dito, di ba? Okay. Lahat po tayo, tandaan po natin, meron pong ipinagkalooban Diyos sa atin. Tama po ba? Kaya po, wala pong makapagsasabi sa atin na, Pastor, walang-wala ako ngayon eh. O baka naman po, nakikita mo lang na walang-wala ka, pero in reality, hindi mo lang nakikita kung ano yung meron ka. Kaya po, sa umaga pong ito, tandaan nyo, lahat po tayo, katulad ni Moises, ay meron pong tungkod. Pastor, kapugian lang po ang meron ako. Okay, di ba? Ganyan. Nakita mo yung asawa mo, parang wala naman atang binigay dito ang Diyos ah. Pagharap mo sa kanya, ay, ang ganda pala ng asawa ko, di ba? Ganyan, di ba? Okay, di ba? Lahat po tayo meron eh. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng mga kaloob para po atin itong gamitin sa Kanya. Kaya po, sa punto po na ito, atin din pong sasagutin yung katanungan po. Ayan, paki-next nga po ulit. Hindi po gumagana. Ayan. Dito po sa atin pong text na binasa, in Exodus chapter 4, Moses is standing before God, filled with doubt and fear. God asked him a simple yet profound question. Ibig sabihin po nito, yung pinaka-background po muli nito, nung humarap na si Moises sa Panginoon, doon po niya nakaramdam po siya ng matinding takot at pangamba. Ikaw naman po, di ba, kausapin ka nga ng kilalang tao, kinakabahan ka na eh. Tama po ba? Naranasan nyo na yon? Ano po, merong isang kilalang tao, tapos pupunta lang para kausapin ka. Siyempre, baka po utal-utal yung sasabihin mo din eh. Pero sa punto po na ito, mismong ang Panginoon po ang nakatagpo ni Moises. Kaya po, hindi may pagkakaila na siguro gano'n na lang po yung takot po niya. At dito po, sa punto po na ito, marami pong ginawang excuses si Moises kahit po siya ay tinutulak na ng Panginoon na gawin yung kanya pong kalooban. Tama po ba? So dito po, yung nangyari, meron lamang pong simple question na ibinigay ang Diyos kay Moises. Ano po? At ano po ito? What is in your hand? Tanungin mo nga, tingnan mo ngayon nasa kamay mo ngayon. Ano ba yung nasa kamay mo ngayon? Pastor, cellphone. Pastor, ballpen. Pastor, notebook. Okay, ano po yan eh? Physical po yan. Pero dito po, kung mas papalalimin pa po natin, ano ba yung mga binigay sa iyo ng Diyos na kailangan po nating makita para ito po yung magamit ng Diyos para ma-empower po natin ang ating sarili at ma-empower po natin ito para magamit din sa iba. So ano po yon? Sasagutin po natin sa umaga pong ito ang katanungan na what do you do with what you have? Marami po kasing tao, ano po, alam nila na meron silang ganito. Alam nila na meron silang ganyan. Pero hindi po nila alam kung ano-ano ang ginagawa po nila sa kung ano yung meron sila. Kaya po sa umaga pong ito, nawa po maging malinaw po ang ating pong sermon na what do you do with what you have? Ano ang ginagawa mo sa mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Kasi po maraming tao, yung iba, example, tabo, bumili ka ng tabo, tapos ginagamit mo naman to panghampas. Di ba po, hindi yun yung purpose niya eh. Tama po ba? Pwedeng hawak mo yung tabo, pero hindi mo siya nagagamit sa kung ano yung layunin niya. Tama po ba? Kaya po tayong mga mananampalataya, pinapaalalahanan po ngayon ng Diyos, ano yung mga bagay na meron ka at kung paano mo ginagamit yung mga bagay na meron ka para sa Panginoon. Kaya po, ang atin pong sermon sa umagang ito ay 3 puntos po. Ano nga po ba ang 3 mga importanteng bagay na makikita po natin sa mga bagay na meron ka? So ano po ito? Number 1, ito po. Number 1, what you do with what you have, remember what you have. Ulitin ko po. Sa Tagalog po nito, alalahanin mo ang iyong taglay. Ibig sabihin po, in verse 2a, sinabi po doon, ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. So sa part po na ito ay pinaalalahanan po ng Panginoon si Moises. God didn't ask Moses this question because he didn't know the answer. Alam po ng Diyos yung hawak ni Moises. Pero bakit pa rin kaya tinanong ng Diyos si Moises doon? Alam niyo po ba kung bakit? He asked it to make Moises realize what he really possessed. Ibig sabihin po, marami pong mga tao, nakafocus po sila dun sa mga bagay na wala sila, pero hindi na po nila nare-realize ano nga ba yung mga bagay na ibinigay sa kanila ng Diyos.
Ulitin ko po, mga kapatid, dito rin po sa punto po na ito, si Moises mismo ay nakapokus dun sa bagay na wala siya. Lord, tungkod lang yung hawak ko di ba? Pero ano po, bakit kaya tinanong pa rin ng Diyos kahit alam ng Diyos na hawak na yun ni Moises para iparealize sa kanya na anak, Moises, meron kang hawak. Ano yan? Tungkod. So number 1 na kailangan po natin gawin sa mga bagay na meron po tayo, remember what you have. Okay, bigyan ko po kayo ng isang minuto lang. Isipin nyo nga po yung mga bagay na pinapagpasalamat mo sa Diyos dahil meron ka ngayon. Sige nga po, pagpasalamat nyo nga, Lord, salamat sa napakabait kong asawa. Salamat sa napakaganda namin bahay. Salamat sa napakababait kong anak. Na kahit matitigas ang ulo, ang babait pa rin nila, umuuwi pa rin sa bahay. Diba? Marami po tayong mga bagay na ipinapagpasalamat at maaring hindi po natin nakikita na binigay na to ng Diyos Ngayon, pinaparealize niya lang sa'yo na anak, meron naman meron kang bagay na ipinagkaloob ako sa'yo. Nare-realize mo ba to? Number 1 na una po natin gawin, remember what you have. Madalas po kasi mas aware tayo sa kung ano po yung mga bagay na kulang tayo kaysa sa mga bagay na meron po tayo. Ano po yung example nito? Pastor, wala po kaming sapat na pera, hindi po ako kasing galing ng mga iba. Diba? Mostly, ganyan po yung mga excuses natin Wala akong magandang background ng buhay, hindi okay yung buhay ko dati, kaya hindi ako pwedeng mag-share sa iba. Yung iba, nakafocus po din O kaya naman sasabihin, Pastor, ito lang po yung naabot ng pag-aaral ko, kaya hindi po ako makapagsalita sa harap ng maraming tao. We are focusing on the things na wala po tayo, pero hindi natin nakikita yung mga bagay na kayang gamitin ng Diyos na hawak-hawak po natin. Amen po ba? Kaya po, number 1, ang una po nating dapat matutunan sa sermon po natin, remember what you have. Ano iyang hawak mo? Yun po yung unang tanong ng Diyos kay Moises. Dito rin po makikita natin, we often focus on our weaknesses instead of our resources. Okay, ngayon naman, kung kanina tinanong ko kayo kung ano po yung mga bagay na meron kayo, ngayon naman po tatanungin ko kayo, ano naman yung mga kahinaan na meron ka? Sige nga po, alam na yan ng Diyos na mahina ka dyan. Pero ikaw, sa sarili mo, alam mo ba na mahina ka dyan? Sige nga po, pwede po ba i-share mo sa katabi mo? Isang kahinaan mo lang, sige nga po. Mahina akong magtimpi, lagi akong magagalitin. Okay, sige nga po, banggitin nyo nga sa katabi nyo kung may katabi kayo. Magbigay kayo ng isang general na weakness nyo. Pastor, mahihain ako. Pastor, matatakotin ako. Pastor, hindi ako masarap magluto. Ganyan. Pastor, wala na akong oras sa pamilya ko. Ganyan, di ba? Marami tayong mga kahinaan, pero tandaan po natin, hindi po tayo nilikha ng Diyos para pagfokusan lang yung ating mga kahinaan, kundi dapat makita po natin ano ba yung kabaliktaran ng ating mga kahinaan, yung mga resources na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kahit hindi po tayo deserving dito. Dito rin po makikita natin, God question is the same as today. What is in your hand? You already have something God can use. Skills, relationship, time, faith, and even your testimony. Mga kapatid, minsan hindi lamang po natin nare-realize to Kahit po pala yung mga simpleng kakayanan natin, pwedeng gamitin ng Diyos para maparangalan siya Example po nito, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, na skills ko yun mag-drive. Naparangalan ko ang Diyos kahit, naka-live pala tayo. Baka, iba na lang. Baka medyo maatisod po yung iba dyan Pero, di ba po, marami tayong mga kakayanan na pwede naman po natin gamitin para maparangalan ng Diyos. Example po nito, yung tito ko po na karpentero. Karpentero siya, pero every time na pumupunta po siya doon sa ginagawan po nila, nakakapag-share siya sa pamamagitan ng paglalagari niya, ganyan-ganyan. Di ba po? Skills yun Yung mga kakayahan mo, pwede mo palang i-convert sa mga bagay para maparangalan ng Diyos. Example din po nito, mahilig ka sa mga sa relationship. Ibig sabihin po nito, friendly kang tao. Mahusay ka makipagtalastasan, makipag-usap sa ibang tao. Pwede mo rin gamitin yan para maparangalan ng Diyos Or even yung time na meron ka ngayon. Sino dito yung maraming time?
So, sige nga, worry pa kayo. Pastor, wala na akong time. Minsan nga po, absent pa ako sa church eh. Pero tandaan po natin, lahat tayo, marami tayong oras eh. Tama po ba? Minsan, yung oras lang natin, hindi natin nagagamit sa kung saan po ba yung purpose po talaga nito. Kaya po, tandaan po ninyo, pwede po palang gamitin ng Diyos yung mahaba nating oras para mag-reach out din sa iba. Or even, ito po yung mahalaga, yung pananampalataya na meron tayo, pwede rin po itong gamitin ng Diyos para makakilala din ng iba. At ito po yung pinakamaganda, even your personal testimony. Pastor, hanggang ngayon, sirang-sira yung buhay ko eh. Kaya hindi ko maibahagi sa iba eh. Mga kapatid, this is the time para pinaparealize po sa iyo ng Diyos, even your darkest testimony can become blessing sa iba. Tama po ba? Naranasan nyo na yun, nakapag-share kayo sa ibang tao na dati, ito yung buhay nyo, ngayon ito na kayo. Tama po ba? Your testimony is also a gift from God. Kailangan mo lang po itong, number 1 yung punto natin, remember what you have. Ano po, kung titingnan nyo ngayon sa ating pong pag-aaral, ano yung meron kayo ngayong strength nyo? Meron kang kakayanan, mahusay ka makipagtalastasan, may oras ka, may pananampalataya ka, may testimony ka. Alin po sa 5 na yan yung meron ka? Ang tanong ko po, ano yung ginagawa mo sa mga bagay na meron ka po niyan? So, ikaw po ang nakakaalam niyan ha. At dito po sa part po na ito, dito po natin makikita. Sa buhay po ni David, ano po? Sa buhay po mismo ni David and Goliath, sino po nakarinig na ng story po nito? Sige nga. Siyempre, lahat tayo, di ba? O baka po yung iba, hindi pa. Mamaya po pagkatapos sa sermon, kikwento ko po doon sa baba yung story. Joke lang. Pero di ba po, alam niyo na ito eh. Yung ito pong kay Goliath at kay David, di ba, ano po yung magandang application po natin, biblical illustration ko po dito sa umaga pong ito. Si David po mismo, sinabi po in verse 40, pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol, at lumakad upang harapin si Goliath. Ibig sabihin po sa punto po na ito, ano po, si David po mismo, hindi na siya humanap ng iba pong mga bagay na kagagamitin niya para makipaglaban kay Goliath. Tama po ba? Di ba, meron dong story, binigyan pa siya ng mga kasuotang panglaban, tapos nung sinuot na sa kanya, bigat. Paano siya makakalaban nun? Mas mabigat pa sa kanya yung mga armor panglaban. Pero alam niyo po ba, tandaan niyo mga kapatid, si little David, ito po yung maganda. David didn't need new weapon. He used what he had in his hand. When you remember what you have, God can use it mightily. Di ba po napakaganda na part po nito na ano ba yung nasa kamay ni David nung nakipaglaban siya kay Goliath? Yun po ay yung simpleng tungkod na meron siya at yung simpleng, ano nga pong tawag doon? Sige nga, sa mga nagbasa. Sling. Sa Tagalog, ano po yun? Tirador. Okay, di ba po? Yung simpleng tirador na hawak-hawak mismo ni David, yun yung mismong ginamit ng Diyos para pabagsakin si Goliath. Di ba po, napakagandang paraan at napakagandang ilustrasyon nito mga kapatid na mismong inalala lang mismo ni David kung ano yung hawak niya at yun lang yung ginamit niya para pabagsakin yung kanya pong kalaban. Mga kapatid, kumusta na po kayo ngayon? Ano yung meron ka ngayon na kayang gamitin ng Diyos para magtagumpay ka? Ikaw po ang nakakaalam po niyan. Amen po ba? So sa part po na ito, ano po yung una nating practical application na kailangan po nating gawin? Maglaan po tayo ng oras upang alalahanin kung ano po yung mga ibinigay sa atin ng Diyos, ang iyong mga talento, pagkakataon, mga karanasan mo sa buhay. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Sa halip, pasalamatan mo ang Diyos sa kung anong meron ka at itanong kung paano mo ito gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? So isa po sa napakagandang illustration yung kay David eh. Wala na siyang ibang ginamit, kundi yung gamit niya lang pampastol. Mostly tayo po mga kapatid, minsan kaya hindi tayo nagagamit ng Diyos eh. Sasabihin natin, Lord, wala pa kasi ako nito eh.
Saka ako susunod pag okay na ako. Saka ako susunod pag magaling na ako magsalita. Saka na ako susunod sa'yo pag medyo may kaya na ako. Kasi even pamasahin, nahihirapan pa ako ngayon. Mostly, ginagamit natin yon para ma-justify yung katamaran nating sumunod sa Diyos. Pero mga kapatid, hindi po ako galit. Pagpapaalala lang po to sa atin ng Diyos, baka naman gusto ka nang gamitin ngayon ng Diyos sa pamamagitan din ng mga bagay na ibinigay niya sa'yo, kahit simple yan, God can use it mightily. Amen po ba? So ano po yung kailangan natin gawin? Una, remember what you have. Alalahanin mo kung ano yung meron ka. So handa na po ba kayo sa pangalawang gagawin natin? Ready na po kayo? Okay, ito po. Ay, bago pa po pala yun. Okay, medyo meron pa po palang isang quotation po dito. The will of God will never take you where the grace of God cannot sustain you. Sa Tagalog po nito, hindi ka dadalhin ng kalooban ng Diyos sa lugar kung saan hindi kanya kayang alalayan ng kanyang biyaya. Sino po sa inyo yung natatakot sumunod ngayon sa Diyos? Lord, saka na ako susunod ha. Saka na ako tatayo sa una pag talagang nakapag-practice na ako ng 200 na beses sa salamin. Di ba? Mostly ganun po tayo eh. Saka na gusto nating humarap sa iba kapag prepare na tayo. Pero ang tanong po sa atin, baka naman po pinrepare na tayo ng Diyos, ayaw pa lang natin magpagamit sa Kanya. Kaya po sinabi po dito ni Billy Graham, nung sikat po na evangelist, hindi ka dadalhin ng Diyos sa kalooban niya kung saan hindi kanya aalalayan ng kanya pong biyaya. Amen po ba? At ano pong nangyari kay Moises? Sa pamamagitan po ng kanyang pagsunod sa Panginoon, ginamit po siya ng Diyos. At yung simpleng tungkod, ano po yung ginawa sa kanya ng Diyos? Pinanghati ng dagat. Di ba po, yung tungkod niya mismo ay gumawa ng maraming himala sa simpleng tungkod. Basta alam mo at sumusunod ka at pinapagamit mo yung buhay mo sa Diyos, you can do what God wants you to do. Amen po ba? So yun po yung una po nating punto, remember what you have. Ano iyang hawak-hawak mo o ano yung mga bagay na ibinigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Ang pangalawa po nating punto sa umaga po na ito is respect what you have. Ibig sabihin po, ngayon, alam mo na meron kang tungkod, alam mo na may mga talento ka, alam mo na meron kang iba't ibang mga testimony na pwedeng i-share sa iba. Sa punto po na ito, ano yung susunod po nating gawin? Respect what you have. Minsan naman po, alam mo na ito yung kakayanan mo, pero hindi mo pa rin ito ginagamit eh. Pero alam niyo po ba sa verse 2b, nung tinanong po mismo ng Diyos si Moises, sinabi niya, ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh, tungkod po, sagot ni Moises. Yung pagtugon po ni Moises na ito na sinabi niyang tungkod po, ay pagpapakita na kanya pong pagrespeto sa Diyos na ina-acknowledge na Lord, tungkod to. At ito po yung ginawa po mismo ni Moises. To Moises, the staff was ordinary, a shepherd tool, but in God's plan, it was sacred. Ibig sabihin po nito, sa paningin ni Moises, ito ay ordinaryong pamalo lang, pang-akay lang sa mga tupa, pero sa mata po ng Diyos, ito po ay sagrado. Kayang-kayang gumawa ng Diyos sa pamamagitan ng tungkod na ito ng mga miraculous work niya. Amen po ba? Kaya po, dito ko rin po matitestify sa inyo nung akin pong unang biyaya ng Diyos sa akin, yung pagdadrive sa motor. Naging driver ako ng tricycle, ng 4 wheels, ngayon ng van, di ba po? Airplane na lang talaga ang gusto kong matutunan. Pero hindi pa rin po nangyayari ito. Pero doon ko po makikita mga kapatid, once you respect what you have in little, God can use it hanggang sa mapagkatiwalaan ka na sa malalaking bagay. Tama po ba? Bago po natuto ka mag-drive ng malalaking sasakyan, pwede kang turuan ng Diyos sa bike muna. O kaya naman, hindi sa sasakyan yung portion natin. Bago ka natuto magluto ng masarap na pang-ulam, tinuruan ka muna ng Diyos paano masunugan ng itlog, paano masunugan ng sinaing, di ba? Nung unang-una pa lang, di ba? Nagluluto ka ng sinaing, nilulublob mo pa yung kamay mo, hindi mo alam, sala pa rin talaga yung sukat, malambot pa rin, di ba? Pero ngayon, okay na, di ba? Kahit hindi ka na magsukat, okay na, tansya mo na di ba? Mga kapatid, even in your little faithfulness na pagsunod sa Panginoon, magbubunga po yan. Tama po ba?
So, una pong nangyari sa buhay po ni Moises, respecting what you have means seeing it from God's perspective, not on your own. Ibig sabihin po, Lord, ano nga po bang magagawa ko sa simpleng clicker na ito? Ito pa, example. Pero biruin po ninyo ha, itong simpleng clicker po na ito, nagagamit ng Diyos para maglipat-lipat ng sermon. Di ba po? Kung tutuusin, kahit pag gaano kaganda yung clicker, hindi ko siya ginagamit, wala rin po yung halaga eh. Tama po ba? Ganon din po sa mga pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kapag hindi mo gagamitin yan, kapag hindi mo irerespeto kung ano yung layunin talaga ng ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, mamamatay at mamamatay na lang tayo, hindi tayo kagamit-gamit sa Diyos. Nakapanood na po ba kayo ng isa pong balita na sayang yung isang Lamborghini na sasakyan? Napakaganda, napakamahal, napakatulin, napakabilis, napakakintab, napakaganda ng makina. Pero nung binili yun ng may-ari, hindi niya ginamit. Kasi gusto niya i-display, may tabi lang talaga. Pero ano po, nung namatay siya, nakita ng mga kamag-anak niya, bulok na, nasira na, hindi na napakinabangan. So ano pong purpose? Kahit pag-gaano kaganda ng mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kung ikaw at ako mismo hindi mo gagamitin yan sa layunin yan at hindi mo irerespeto yung Diyos na nagkaloob sa inyan, mamamatay tayo na hindi natin nagamit yung mga talento, karanasan, karunungan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, gamitin mo na. Oh, okay. Babawian mo, ikaw din. Alam ako lang, di ba? Pag sinabi mo kasi parang gamitin mo, pero ikaw din, di ba? Gamitin po natin lahat at irespeto yung mga bagay na pinagkaloob po sa atin ng Diyos. Kasi even in Zechariah chapter 4 verse 10, alam ko po, napakinggan nyo na po to, pero napakaganda pong verse po sa Bible, never despise small beginnings. Kahit po maliliit na bagay na pinagkitiwala sa iyo ng Diyos, kayang gamitin na ng Diyos pagdating ng panahon. Amen po ba? Kaya po, natutuwa po ako sa Panginoon kasi dati, kahit mag-prepare ka ng 45 to 1 hour na sermon, tapos 1, 2 tao lang yung shisharean ko doon sa garahe, pero naging tapat lang, okay lang. Sabi ko, Lord, kahit pa kami, isa lang dito, basta na-prepare ko na yung message i-share ko pa rin to sa'yo kasi isa po yun sa tinuro sa amin sa Bible School Magiging tapat ka lang ba kapag marami na sila? O magiging tapat ka kahit iisa lang yung taong pinapaturoan sa iyo ng Diyos? Amen po ba? Kaya po mga kapatid, sa punto po na ito, hindi lamang po sa pagtuturo yun Sa iba't ibang aspeto ng pagtatapat po natin sa Diyos, sa inyong mga trabaho, kahit walang nakakakita sa inyo yung boss nyo, tapat pa rin po ba kayo sa maliliit na bagay? Nagta-time check ka pa rin? Nagta-time check ka pa rin? Kahit late ka, susulat mo late. Hindi, isang minuto lang naman Kaya ko nang bawiin yon. Pero ang tanong, faithful ka ba kahit sa maliit na bagay na yon? Ikaw ang nakakaalam po ng iyong ginagawa. Kaya po, sa pangalawa po nating punto, makikita rin natin dito, respect leads to faith, and faith turns the ordinary into the miraculous. Ibig sabihin po nito, yung atin pong pagrespeto ay magbubunga po ito ng atin pong pananampalataya at yung pananampalataya po natin sa mga ordinaryong bagay ay maaring magdulot ng mga kagilagilalas. Malalim na Tagalog po yun Kagilagilalas na trabaho ng Diyos. Amen po ba? Kaya ako po, kung titingnan ko yung sarili ko, nung nagtingin po ako sa picture ko, cute-cute ko ng bata. Tapos hindi ko alam gagamitin pala ako ng Diyos magpastor. Biruin po ninyo, akala ko noon ang buhay ko lang magiging magiging teacher, magsasabong, teacher, pero nagsasabong kasi may sahod. Akala ko po, ganun lang yung takbo ng buhay ko Pero biruin po ninyo, yung ordinaryong plano ko na yon, itinorn po ng Panginoon para maging pastor. Kaya po, mga kapatid, it is a challenge po sa bawat isa. Huwag mong isipin na ordinaryo ka na mananampalataya lang. Kasi kaya kang gamitin ng Diyos sa mga extraordinaryong gawain niya. Amen po ba? Sino yung ginagamit ng Diyos? Yung mga tao na handang isuko ang kanilang buhay sa pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya wag mong iismulin yung katabi mo ngayon. Malay mo, pagdating ng panahon, presidente yan. Hindi mo akalain yung asawa mo na yan na magluluto lang sa bahay niyo, maging chef yan na magaling, di ba? Hindi mo akalain yung marites, joke lang, yung katabi mo ngayon na magaling makipag-usap sa iba, magiging newscaster pala. O di ba? Hindi natin alam
Pero kaya po wag nating mamaliitin yung mga ordinaryong bagay kasi kayang gamitin sila ng Diyos sa extraordinaryo niyang mga gawain. Amen po ba? So yun po yung pangalawang puntos na makikita natin doon. At isa po sa napakagandang illustration po dito ay yung buhay po ng isa pong balo. Ano po? Ito po ay pinamagatang the widow's oil. Ibig sabihin po, makikita natin yung story po niya sa 2 King chapter 4 verse 1 to 7. Sinabi po doon, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa ako'y namuhay, hanggang sa ako'y may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Si Eliseo po, propeta po ito ha. Dumalaw siya, nakita niya ito pong balo na ito na may dalawa pong anak. Sinabi niya, ano bang mayroon ka sa bahay mo? Tinanong nitong propeta Eliseo, ito pong balo at ano po yung sagot niya? Wala po, maliban sa isang boteng langis. Tandaan po ninyo ha, may highlight ako dyan. Maliban sa isang boteng langis, sagot niya. In verse 3, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggang mayroon kang mahihiram. Pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyan na nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ang langis ang mga lagayang habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. In verse 6 to 7, ito po yung maganda. Hindi alam na ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang mga langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Take note sa portion po na ito. Sa simpleng isang boteng langis, ginamit yon ng Diyos para ano po, mabago yung takbo ng buhay ng mag-iina po na ito. Amen po ba mga kapatid? Napakaganda pong portion eh. Ano po ba yung mga bagay na maliliit na meron ka ngayon? Kayang gamitin ng Diyos eh. Basta sumunod at magtapat ka lang sa Kanya. Tama po ba? So, nung binabasa ko po to, inaaral ko po to, Lord, ano nga po ba yung mga isang boteng langis ko pa na pwede mong gamitin? Di ba po? Napakaganda nun eh. Nawa po sa atin pong illustration part po na ito ay naging malalim po sa inyo na pahalagahan po natin ang mga kakayahan, mga yaman at mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kahit tila maliliit lamang ang mga ito, kayang-kayang gamitin ng Diyos ang iyong mga karaniwan para sa Kanyang dakilang layunin kung ituturing mo itong banal na tiwala mula sa Kanya. Amen po ba? So sa part po na ito, napakaganda that the power of the story ng the widow's oil dahil sa isang boteng langis na puno nila lahat ng lagayan at yun po ba ay work ng tao? Hindi na po yun work ng tao eh. Beyond the control na po yun ng tao. Tama po ba? Kasi kung tayo siguro yun nandun, bakit mo po kami papakuhain ng mga lalagyan? Ito na nga lang po yung meron kami. Sa ating mathematical quotient, sa ating mathematical na pagtatansya, yung isang bote, dun sa isang lalagyan, isang bote lang din eh. Yun lang, hanggang doon lang yung alam natin na tugma. Pero tandaan po ninyo, kapag nagtugma yung pananampalataya mo sa kayang gawin ng Diyos, lampas pa doon sa iniisip natin ang kaya niyang gawin. Amen po ba? So yun po yung nangyari dito po sa widow's oil, sa buhay po ng isa pong balo. Kaya po, sa ating pong pangalawang punto, makikita po natin doon, what she had seems insignificant, but when she respect and use it according to God's word, it overflow with blessing. Wag po na, yung ito pong babae na ito pong balo po na ito, ano po, it seems insignificant. Parang isang bote lang po. Wala na po eh. Isang bote na lang pong langis eh.
but when she respect it and use it according to God's word. Sino po yung sinunod niya? Yung propeta ng Diyos eh. Ano po, sinunod niya yung mismong salita ng Panginoon eh, na pinadaloy doon po kay propeta Eliseo, at ano po yung nangyari? Yung isang bote niya, napuno po ang lahat ng lagayan. Nakabayad pa sa utang. Amen po ba? So sa part po na yon, mga kapatid, nawa po maging malalim po sa atin yung realization. Lord, ano ba yung mga maliliit na bagay na kaya kong isuko sa iyo? Kasi kapag isinuko mo yan sa Diyos, kaya niyang gawin ito at palakihin para sa kanyang dakilang layunin. Pangalawa po nating puntos, makikita po natin, respect what you have. Okay? So yung una, ano po yon? Ano po yung una nating punto? Remember what you have. Yung pangalawa, respect what you have. At ito po yung ating pong pangatlo at panghuli pong punto sa umaga po na ito. Release what you have. Pastor, ano po ba yung release? Alam niyo po yung, please release me. Joke lang. Naku, naka-live pa lang nga po tayo. Sorry, akala ko po ay normal na preaching po ito. May live na po pala tayo. Di ba may kanta nun eh? Di ba? Ano po? Please release me. Sige. Let me go. Hindi ko na alam yun eh. 1980s pa po tayo. Basta yan. Napapakinggan ko lang, di ba? Pero yung isa pong awit na yun, medyo tugma po siya dito na release what you have. Marami pong tao, akala niya, dahil siya yung nagpagod, dahil siya yung nagtrabaho, kanya to. Di ba? Akala ng maraming tao, dahil inubos niya yung lakas doon, yung enerhiya na meron siya, kapag nakuha niya na yun, akin to. Kasi ako nagpagod nito eh. Pero sa atin po pag-aaral po ngayon, mga kapatid, bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoon, tinuturuan po niya tayo na ano yung gagawin natin sa mga bagay na meron tayo? Release what you have. In verse 3, sinabi po doon, ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moses sa lupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya ay tumakbong palayo. So, ang ginawa ni Moses dun sa tungkod, nung inutos ng Diyos na ihagis mo, inihagis niya. At ano po nangyari? Pagka-release niya, may miraculous work na ginawa ang Diyos sa tungkod po na yon. Naging ano yung tungkod? Okay, malinaw pa yung mata nyo. Okay, naging ahas yung tungkod. Sa mathematical, ano na naman natin, parang imposible mangyari yun eh. Pero sinabi po yun sa Biblia. At kapag sinabi sa salita ng Diyos, totoo po yun. Nangyari na yung tungkod ay naging ahas po ito. At dito po natin makikita sa part din po na ito, God told Moses to throw down his staff. A symbol ng kanya pong trabaho. Ito rin po yung simbolo ng kanya pong pagkakahanap buhay. Ito rin po yung simbolo ng kanya pong seguridad. Kasi po, yung mga shepherd, ginagamit din po nila yung pamprotekta sa kanilang sarili, di ba? Pero sa part po na ito, when he released it, it changed form, showing that when we surrender what we have to God, God can transform it. Di ba po, napakaganda nun eh. Ita-transform lang ng Diyos yung mga bagay na ibinibigay mo sa Kanya. Bakit, Lord? Gusto kong mabago talaga yung buhay ko. Matagal na akong mananampalataya eh. Matagal na akong Kristiyano. Ay, ang tanong, inire-release mo ba yan sa Panginoon? Ibinibigay mo ba yung buhay mo sa Diyos? Baka po kaya nahihirapan kang mabago yung buhay mo sa biyaya ng Diyos. Kasi in the first place, hindi mo ito ibinire-release sa Kanya. Lord, suko na ako. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko kayang baguhin sarili yung buhay ko. Pero once you release it, God can change it and transform it. Amen po ba? Sino dito yung nakaranas na ng transformation na ginawa ng Diyos sa buhay nila? Pakitaas nga po ng kamay. Oh, okay. Sumagot din ng amen. Okay, di ba? Sa part po na yun, mga kapatid, lilinawin ko, kayang gawin ng Diyos na baguhin yung isang bagay na ibinibigay mo sa Kanya. Lord, baguhin mo po ito. Naranasan niya na minsan galit na galit kayo sa isang tao. Lord, galit na galit talaga ako pero sinusuko ko siya sa iyo. Gusto ko pag nakita ko, parang anghel siya na nagniningning, ganyan. Ayaw ko makita na, di ba? Kapag binibigay mo po yun sa Diyos, nababago yung perspective natin. Kasi nakikita natin siya sa lente ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po sa punto po na ito, naging kagamit-gamit po yung tungkod ni Moises eh. Kasi po binigay niya ito sa Diyos. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, ano pa yung mga bagay na hindi mo inire-release sa Diyos?
Naranasan nyo na rin po ba na magtapat sa Panginoon, hindi lang po sa material na bagay, hindi lang sa finance, hindi lang sa pagtatides o pag-offering po natin, pero naranasan nyo na po yun, nung parang, Lord, ito na lang yung meron ako tapos ibibigay ko pa sa'yo, mawawala na ako niyan. Yun po yung laging kaisipan ng mga tao, pero tandaan po natin, kapag malalim yung pananampalataya natin sa Diyos, Lord, kahit ito na lang yung meron ako, ibibigay ko pa rin to sa iyo kasi alam ko na kahit hindi mo ito ibalik sa akin, sobra-sobra pa yung ginawa mo sa buhay ko. Amen po ba? Napakaganda po ng part po na yun eh. At ang tanong ko sa inyo ngayon, ito po. Maraming mga mananampalataya ang ayaw po magpagamit sa Diyos kasi ayaw pa po nilang bitawan yung mga bagay na gustong-gusto po nilang yakapin. Lord, ayaw ko pa magpagamit sa iyo kasi hindi pa ako okay, hindi pa ako ayos, ganyan, di ba? At nagiging gina-justify lang po natin talaga kasi ayaw pa nating ibigay ito sa Diyos. Kaya po sa part po na ito, tanungin mo yung katabi mo, ano pa yung mga bagay na di mo binibigay? Tanungin mo nga, ano pa? Sumagot po ba? Sumagot. Pastor, wala na daw siyang maibibigay eh. Pero tandaan po natin mga kapatid, napakaganda na i-release po natin ito sa Diyos kasi magiging kagamit-gamit po lalo ito, lalo kapag nasa kamay na ng Panginoon. Amen po ba? Even my life, ito po yung isa sa napakagandang testimony ko ngayon po. Sabi ko, Lord, kung hindi ko pala ibinigay yung buhay ko sa'yo, siguro lasinggero ako ngayon. Kung hindi ko ibinigay yung buhay ko sa'yo, baka nandun pa rin ako sa dati kong at lugmok na lugmok pa yung buhay ko. Di ba po? Tayo rin, mga mananampalataya, kung hindi po ninyo inirelease yung buhay nyo, ipinagkatiwala at isinuko yan sa Diyos, tanungin nyo yung katabi nyo, nasaan ka kaya ngayon? Sige nga, tanungin. Pastor, tulog pa rin daw. Pastor, tulog pa daw po. Pastor, nasa mall. Pastor, nandun pa rin sa ano. Di ba? Tandaan po ninyo, once na hindi mo pa inire-release yung isang bagay na yan sa Diyos at lagi mong kinikip sa iyong sarili, mahihirapan ka lang at mahihirapan. Hindi yan magagawa ng Diyos na into transform it. Kasi hawak mo pa eh. Lord, mahal ko pa to eh. Saka ko na ibibigay to sa iyo pag walang-wala na ako. Bakit po maraming tao nagbabalik loob lang sa Diyos pag malapit na mamatay? Kasi alam nila na endpoint na nila yun eh. Ano? Napansin po ninyo yun? Uy, paputahin niyo si pastor. Malapit na mamatay yung kapatid ko. Ganito, ganyan, di ba? Pero yun po kasi yung realidad eh. Kapag nasa dulo na yung tao, na wala na siyang choices, kung hindi ibigay rin yun sa Diyos, doon at doon pa lang niya yun ibibigay. Kasi nature natin laging payapos, pakabig, Lord, akin to, akin yan, ganyan. Pero tandaan po natin, magtapat ka lang, magpakatotoo ka lang sa Diyos. Lord, wala ako ngayon. Ito lang po yung meron ako, simpleng trabaho, maliit lang na sahod, pero magtatapat po ako, ibinibigay ko pa rin po ito sa iyo. Tandaan mo, hindi bulag ang Diyos na pinagsukuan mo ng bagay na meron ka. Amen po ba? So, yun po yung isa po sa napakaganda. And God can feel what's still full of our self-control. Ito na po yung tinutukoy ko kanina eh. Bakit ka bibigyan ng Diyos ng tubig dun sa baso na punong-puno pa ng tubig? Naranasan niya na yan? Lord, salinan mo pa nga ako eh. Punong-puno ka naman na sarili mo. Lord, gusto ko maging mapagpatawad, pero kapag binibigyan ka ng Diyos ng sitwasyon para i-express mo yung pagpapatawad, di mo pa rin ginagawa. Paano ka ma-feel ng Diyos kung punong-puno ka ng iyo pong sarili? Kaya po, sa punto po na ito, dapat po makita natin, ito yung napakaganda eh. Release to bloom. Ulitin ko po, release to bloom. Ang isa pong halaman, kapag hindi po siya naalis dun sa kanya pong pagkakatakip, o pag yung may takip po yan yung mga halaman, diba, pag umaraw, pag natanggal yung takip na yon, nabuka. So kapag hindi nila inirelease yon, hindi makikita yung ganda ng isang halaman. Releasing means trusting God with your resources, gift, and talents. Napakaganda po sa part po na ito, na nawa po makita po ng bawat isa sa atin, Lord, ano pa yung kaya kong ibigay sa'yo? Ano pa yung kaya kong ipagkatiwala sa'yo? Kasi po, tandaan ninyo, kapag hindi mo pa ibinibigay at pinagkakatiwala sa Diyos, nagtitiwala ka pa rin sa sarili mo. Kaya po, dito rin po natin makikita, may very familiar story
limang tinapay at 2 isda ang dala ng isang bata. Di ba? Kung tutuusin, yung bata, di ba, crowd po yun eh. Napakarami ng tao, mababasa natin sa John 6, verse 9 to 13 eh. Napakarami ng tao doon. Pero, naghahanap yung mga disciple ng pagkain at yung bata lang yung may dala ng 5 tinapay at 2 isda. Pero ano po yung ginawa ng bata? Ibinigay niya pa rin to sa mga disipulo. Pinagkatiwala ito sa Diyos. At ano po yung nangyari? It multiplied. Tama po ba? Magmumultiply lamang isang bagay na ibinigay mo kapag ibinigay mo ito sa tamang tao o sa Panginoon. Kaya po sa part po na ito, He gave what He had and Jesus multiplied it. What you release, God increases. Tama po ba? Ano po yung nangyari pagkatapos ibigay ng bata yung 5 tinapay at 2 isda? Pinagpasalamat ng Panginoon, dumami, nabusog, may Sharon pa. Kung kayo po nagbabasa, makikita nyo, may Sharon pa eh. May 12 pa na lagayan na puno. Binigay doon sa mga disciple, di ba? Kung nababasa po kayo, makikita nyo, ay, pag nagbigay ka pala sa Diyos, may Sharon pa. Ano lang po yan ha, medyo joke yan. Pero makikita natin din eh, sa part na yan eh. Nung inirelease na, binigay, pinagkatiwala sa Diyos. Nung balik ng Diyos, sobra-sobra pa eh. Ulitin ko po ha, if you obey, God can multiply it. Tama po ba? Kaya wag po kayong matatakot na magtiwala sa Diyos. Dati nga, kung kani-kanina tayo nagtitiwala ngayon pa nakilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, buhay, nakikinig at nagpapagaling, nagliligtas sa iyo araw-araw, nag-iingat sa iyo, nagbibigay sa iyo ng buhay tuwing umaga, bakit may lakas ka, nagbibigay sa iyo ng karunungan, hanggang ngayon, di mo pa rin siya pinagtitiwalaan. Mga kapatid, this is the time to fully surrender our life to Jesus. Amen po ba? So, what you release, God increases. Kaya po, tandaan po ninyo, huwag po kayong matakot na ibigay ang mga talento, kalooban, kakayahan, at anong pong meron kayo sa Panginoon. Kasi kapag binigay nyo po yan sa Diyos, hindi ka mananatiling ordinaryo lamang. Amen po ba? So sa atin din pong pagtatapos, sa punto po na ito, sinabi po ni Amy Carmichael. Okay, babae po ito eh. So hindi ko po alam kung tama yung aking pronunciation. Sinabi po niya, you can give without loving, but you cannot love without giving. Sa part po na ito, dito rin natin makikita na sa Tagalog po, maaring makapagbigay ka ng hindi nagmamahal, ngunit hindi ka maaring magmahal nang hindi ka nagbibigay. Tama po ba? So, napakaganda pong part po na ito na, yes, meron ka, nagbigay. Hindi, sige, sa'yo na yan. Pero wala ka pa rin pagmamahal. Pero kapag sinabi mo na mahal mo yung isang tao, lagi magbubunsod to sa'yo na, ano bang magagawa ko sa tao na to? Tama po ba? Ganon din po sa church eh. Kapag ikaw ay laging umiisip na, ano ba ang magagawa ng church na to sa akin? Kapag yan po lagi yung kaisipan natin, at yan ang pumupuno sa ating pong puso araw-araw, tandaan po ninyo, hindi nyo na masaserve yung purpose nyo kung bakit po kayo nasa church. Kasi po ang purpose natin, bakit tayo nasa church, Lord, ano po yung kaya mong gawin sa pamamagitan ng buhay ko at may aambag po ito sa iba. Kaya po ito po yung ating pong last part ng ating pong sermon series ngayon empower. Paano po, Lord, maibabahagi ko yung mga kaloob, talento, karunungan, kakayahan na meron ako para maparangalan ka po sa pamamagitan ng iglesia po na ito. Amen po ba? So dito po, sa part po na ito, bago po ako magtapos sa ating pong conclusion, isuko mo sa Diyos ang iyong mga talento, mga plano at mga pag-aari. Ang mga bagay na mahigpit mong hinahawakan ay mananatiling karaniwan, ngunit ang mga isinusuko mo sa kamay ng Diyos ay nagiging kamangha-mangha. Bitawan mo na ang iyong kontrol sa mga bagay na meron ka at pagkatiwalaan mo ang Diyos na siyang nagmamay-ari at maaring magparami ng mga bagay na isusuko mo sa Kanya. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, isuko mo na. Ako pa pala. Okay, baka sabihin, isa lang kabila lang ng church yung nagsuko, sabihin na, isuko na natin. Isuko na natin yung mga bagay na kaya pong kontrolin ng Diyos sa atin pong mga buhay. At sa atin pong pagtatapos, sa punto po natin sa umaga pong ito,
when God asked Moses, "What is it in your hand?" He was not just talking about a stick. He was talking about potential, purpose, and surrender. Hindi po nung tinanong ng Diyos si Moises para lamang, ano ba yung nasa kamay mo? Stick. Oo, stick. Hindi lang ganun eh. Pero nung tinanong po ng Diyos si Moises, ang pinaka-meaning po ng pagtatanong niya, ano ba yung mga potential na meron ka? Ano ba yung mga layunin na inilagay ko sa iyo? At ano ba yung may mga bagay na kaya mong isuko sa akin? Ikaw at ako po ngayon, you have something in your hand. Something God can use to change life. So what do you do with what you have? Sa ating pong pagtatapos sa umaga po na ito, remember it, respect it, and release it. Medyo madali po itong tandaan ha. 3 hours lamang po ito. At tandaan po ninyo, yung mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, minsan kailangan mo lang alalahanin ulit ito eh. Kasi minsan, dahil sa dami ng iniisip mo, hindi mo naiisip na, nga pala, pinagkatiwala nga rin pala ito sa akin ng Diyos. Next, you respect it. Ano yung pinagkatiwala sa iyo? Gagamitin mo sa layunin niya. At yung panghuli, i-release mo ito, hindi lamang para mag-benefit ka, kundi para mag-benefit at mangyari kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon sa mga bagay na meron ka. At sa ating pong pagtatapos, nawa po ang bawat isa po sa atin ay pinagpala po ng salita ng ating Panginoon. Kapag naaalala o pinahahalagahan at sinuko mo sa Diyos ang iyong mga kamay, ang kanyang babaguhin ito para sa kanyang layunin. Tulad ni Moises, isang tungkod, ang iyong mga kakayahan, oras, pananampalataya ay maaring maging kasangkapan ng kapangyarihan ng Diyos kapag isinuko mo ito sa Kanya. At nawa po sa ating pong pagtatapos, i-remind po muli tayo ng salita po ng ating Panginoon. Nung si Jesus po pumunta dito sa mundo, ginamit niya po yung full potential na meron siya. Binigay niya lahat eh. Binigay niya lahat, even His life. Kahit ikamatay niya po at lahat-lahat para mabayaran lang yung ating pong mga kasalanan. At pagkatapos po ibigay ni Jesus yung buhay niya, hindi po doon nagtapos eh. Nalibing siya at yung pangako sa kanyang mga salita na siya muling mabubuhay. At nung nabuhay po siya, anong ginawa niya? He released the power sa kanya pong mga disciple. Ano po yung kanya? Tinalaga sila. Go and make disciple of all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi po inangkin ni Jesus yung power eh. He released it. Kaya po sa oras po na ito mga kapatid, gusto mo bang gamitin ka ng Diyos? Ang hinahanap lamang po ng Diyos para, ito yung standard po ng Diyos para magamit ka niya eh. Handa kang isuko yung buhay mo sa Kanya. Kasi kapag patay na po tayo sa ating mga sarili, ang Diyos na po ang mabubuhay sa atin. At kapag ayaw na ayaw mo pa rin bitawan yung mga gusto mo personal, mahihirapan kang sumunod sa Diyos. Kaya po sa ating pong pagtatapos, sapat po ang ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Hindi siya namatay para umupo ka lang. Hindi siya namatay at inalay yung kanyang buhay para everyday, ito lang lagi yung takbo ng buhay mo. Hindi po yun eh. Kaya po yung sermon natin sa pagtatapos po ngayon, link, incorporate, form, at yung empower sa panghuli po natin. Mafe-feel ka, may empower ka ng Diyos kapag isinuko mo lahat sa Kanya. At sa ating pong pagtatapos, hayaan po ninyo na sandali po akong manalangin. Aming Diyos at amin pong Ama na banal at makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa pagre-remind mo sa amin sa umaga po na ito, what we do with what we have. Kasi po may mga pagkakataon na alam namin na pinagkalooban mo kami ng mga bagay na ito, mga talento, kakayanan, kalakasan, karunungan. Pero ano nga po ba yung ginagawa namin sa mga bagay na meron po kami? Salamat po sa pagre-remind mo sa amin sa umagang ito katulad po ni Moises, na Lord, yung hawak niya po ay ordinaryong tungkod lamang. Pero nang ito po ay kanyang ibigay sa iyo, ginamit mo po ito in an extraordinary way. Para Lord, hindi lamang maghati ng dagat para makadaan ang mga Israelita, kundi ginamit mo rin po ito sa iba't ibang mga himala pa, Panginoon.
At Lord, sa punto rin po na ito, ganun pa rin po yung tanong mo sa amin, sa aming mga mananampalataya ngayon. What is in your hand? Ano nga po ba yung mga meron po kami ngayon na pwede po namin gamitin para po sa patuloy na pagsunod at paglilingkod po namin sa iyo. Lord, salamat din po sa muli mo pong pagre-remind sa amin na napakarami pong mga pagkakataon na lagi naming inilalayo ang aming sarili sa layunin po nito. Dahil natatakot po kaming sumunod, katulad po ni Moises, bago po siya sumunod sa iyo, sinabi niya, mahina siya. Hindi siya marunong magsalita, pautal-utal pa nga po siya, sinabi niya. Because it is a way of Moses para wag pong sundin yung kalooban mo. Marahil kami rin po, marami kaming excuses. Pero sa oras po na ito, Panginoon, bakit pa po ba kami gagawa ng maraming excuses kung in the first place naman po ay kaya mo kaming gamitin sa amin pong ordinaryong buhay na ito para maging kasangkapan mo sa extraordinaryong layunin mo po sa amin sa mundo pong ito. You will remind us also, Panginoon, na after 100 years, wala na po kami sa mundong ito. Mapapaltan ang mga tao. Pero Lord, kapag nagawa po namin yung pinakalayunin namin, hindi lamang po ngayon, kundi kung ano po yung layunin mo sa buhay namin, Lord, doon po namin masasabi at haharap po kami at matatanggap namin yung sinabi mo, well done, good and faithful servant. Yun po yung isa sa napakagandang maririnig namin pagharap po namin sa iyo. At ayaw po naming mapakinggan yung sinabi mo naman po sa isa pong talata, hindi kita nakikilala. Ito po yung pagpapaalaala sa amin na Lord, hindi po porke dumadalo kami sa mga gawain, hindi po dahil may mga ginagawa na kami sa iyo, ticket na po yun para maipakita namin na totoo pong sumusunod kami sa iyo. Napakahalaga po yung aming personal life with you, Jesus. Kapag wala pong nakakakita sa amin, masumpungan mo po kaming nagtatapat. Kapag kami po ay nag-iisa, Panginoon, patuloy po na nawa yung mga ikinarga mo po sa aming kaloob ay nawa magamit pa rin po namin ito sa iyo pong layunin. Salamat po sa pagre-remind mo sa amin. What we do with what we have, we remember it, we respect it, and we release it. Sapagkat yung Diyos po na pagsusukuan namin ng mga bagay na meron po kami, alam po namin na kaya mo po itong gamitin. At Lord, kapag kami po ay nagtiwala sa iyo, wala pong bagay na mawawala po sa amin, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. Maparangalan ka po sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan.